Hello, magandang hapon uli mga kababayan ko. So, nung mga nakaraang buwan or nakaraang taon, 'di ba? Meron tayong mga pares serye. Inaabangan natin yung nangyayari kay Diwata dati. So, ngayon nagfi-fade na si Diwata, 'di ba? Ano na ba balita kay Diwata, 'di ba? So ngayon, ito inaano ni General Torre. Magkamukha daw sila eh. Pero ito na yung Tutok po. Di ba? Anong tingin nyo dito? Hindi tao? Hindi unggoy? Di ba mga tao? when you say wala na daw kumakain sa parisan ni Diwata, ibig sabihin, hindi na katulad nung dati. So ito ay as of May to, last month. Hindi na siya katulad ng dati. Pag wala nang kumakain, common sense na lang ang gagamitin natin. Hindi naman literal yun eh. Kapag ganito yan eh, pautang naman ako. Sasabihin mo sa akin, wala rin akong pera eh. Kapag sinabi mo sa akin wala kang pera, it doesn't mean na wala ka talagang pera. Siguro naman kahit 20 meron ka. Kasi may trabaho ka eh. Kahit piso meron ka naman siguro. Pero yung maipapautang mo sa akin, wala ka talaga nun. Wala kang pera. Hindi naman sinasabi na porkit wala nang kumakain, literal na wala. Ibang-iba ito dun sa dating pila ni Diwata before. Tinan mo, Hindi naman totoo yung mga bali-balitang wala nang kumakain eh. Kay Diwata. Ito, tutok mo camera rito. Tutok po. Di ba? Anong tingin nyo dito? Hindi tao? Hindi unggoy? Di ba mga tao? Huwag tayo maglokohan. Ibang-iba yung sitwasyon dati. Dati hindi mahulugang karayom dyan eh. Ngayon wala ng pila. Anytime nga kahit pumunta ka dyan, makakaupo ka na dyan eh. Hindi katulad nung dati. Kasi si Diwata kasi ngayon, focus na si Diwata sa ganito yung nagbablog-vlog siya na tungkol na ironic na dati nun, pag may vlogger siya nakikita, nagagalit siya kasi sinasabi niya, uunahin niya muna daw ang hanap buhay niya. Pero ngayon, hindi na siya nakikita sa parisan eh. Ewan ko sa kanya kung anong niya sa buhay, no? Then, ang gusto ko kasing establish muna natin dito kung saan nagmula si Hiwaga. Kasi si Hiwaga yung main topic natin eh. Si Hiwaga, lumutang yan during kasikatan ni Hiwaga. Ay, ni Hiwaga. Si Hiwaga, lumutang yan during sa kasikatan ni Diwata. Parang ginawan sila ng rivalry, di ba, ng mga netizen nun. Then si Hiwaga, nagkaroon siya ng parisan, nagkaroon na siya ng issue. Ayun, ito yung pinaka-recent 10 hours ago. Ganito ang sitwasyon sa parisan ni Diwata. Talagang hindi na ganun katulad ng dati. Ayan o. May kumakain naman. May kumakain pero hindi na katulad ng dati. So, si Hiwaga nagkaroon ng issue. Ang unang issue na naalala ko kay Hiwaga Pares yung taba daw. Ito may hinalong hilaw na taba daw hinalo sa sabaw. Pero ako, skeptic ako dito eh. Kasi ang feeling ko, itong tinatawag nilang taba na hinalo sa sabaw na to, luto na ito. Hindi lang na-address ng maayos ito ni Hiwaga dati, ni Hiwaga Pares. Ano na to? Luto na to, parang tinatabi, katulad nito, no? Yung mga karne dyan sa paligid. Luto na lahat yan. Kasi, yan eh, sabaw yan na... Ba't mo hinalo? Hilaw yan ah. Diba? Hindi na lang siya pinapansin kasi kung hilaw man yan, Hilaw pa yan? Tapos biglang isa-serve agad nila, may magrereklamo dahil parang goma yan. Hindi yan malambot. Nagkataon lang na yung mga karne na yan ay hiniwalay lang nila para yung sabaw paulit-ulit na pinakukuluan. 'Di ba? Kasi kung ganyan ang gagawin nila na hilaw yung taba at i-serve din agad, ng mga tao yun? Mahahalata ng tao na hilaw. Hindi nila na-address ng maayos ito. Then nagkaroon ng problem. Na Raffy Tulfo sila eh. Ito yan dati. May mga pagsubok na dumaan sa sa Hiwaga
pares. Na parang kinuha na yung loob mo. Yes po. And then, syempre, parang dinala na po ako nila sa mga masasarap na mga restaurant, binibigyan na po ako ng mga damit, buhok, kasi milig po ako sa wig. Ngayon, pinakilala ko po sa business partner ko. Sabi ko, partner. Kay Johnny? Oo po, kay Johnny po. Sabi ko, sila yung customer ko na halos gabi-gabi dahil rito kumakain. Yun po, doon po nag-start. Ano ngayon ang inalok nila sa inyo na negosyo o enhancement? Bakit ka nakapagluwal ng tumataginting na magkano? 1M. 1 million? 1 million, ano? Yes po. Tapos mayroon pa pong 750,000 doon po sa pwesto namin na eco-construction po. Babaguhin daw po, papagandahin. Lahat po ng mga empleyado namin dapat nakaganyan, nakaganito. Lahat na lang po ng... Uniforme. So, yun, nabudol sila ng 1 million. Ang laki na pala ng kita ni Hiwaga noon, ano? Just imagine that time na secondary lang siya kay Diwata, 'di ba? So ibig sabihin si Diwata talaga mas malaki talagang kita dahil hindi siya mahulugang karayom dati. Hindi lang 'yun, 'di ba? Kinukuha pa si Diwata na mga vlogger, 'di ba? Inaabutan si Rosmar, ang dami ding kaya nga malaki ang malaki ang hinala ko na hindi si Diwata ang may-ari ng yung nasa Quezon City dati. Sarado na yun sa Quezon City. Ngayon nasa malapit na siya sa Caloocan, 'di ba? Yung mga nga diyan, yung mga sa Caloocan yung kakain nga kay Diwata. Pagpunta nyo nga doon, yung may drawing na mukha ni Diwata. Tingnan nyo nga yung DTI nun kung sino nakapangalan. Curious lang ako kung sino ba ang may-ari nung... Anyway, hindi naman si Diwata ang topic natin eh. Diba? So, sumikat na sumikat si Diwata. Ito, after nilang mabudol ito, sila, parang nanahimik. Hindi na ganun ka lakas. Pero ngayon, putya, tinan mo, bumabangon sila, men. Ayan meron na siyang 159k followers dito sa bumabangon si Hiwaga ngayon. 'Di ba? Galing, nakakaano lang at maganda dito kay binibisita na siya nila Food Trip, sikat na vlogger to, 'di ba? Ito yung nagpasikat kay Neneng B eh. Si Food Trip yan, pinupuntahan na sila. Naku, maganda pa rin ang review. Tsaka nadagdagan ng assortment nila Diwata. Ay, nila Diwata, ni Hiwaga. Nagkaroon na siya ng yung kaldereta. Ayan, 'di ba? May bulalo pa siya, Gutom tuloy ako, shit. Gutom tuloy ako. Ayan ito yung sikat niya ngayon, yung kaldereta. Feeling ko mukhang magiging okay na to si Hiwaga. Kasi nagkamali na siya once at matututo sila dun sa pagkakamali nila dati. At ang maganda dito, wag niyang kung ano man yung ginawa ni Diwata sa karir niya, wag niyang gagawin sana. Nakakatuwa yung biglang pumasok sa feed ko to Ang ganda na ng takbo ng negosyo nila ngayon. Dumadami na rin ang tao. 'Di ba? Patunay na, alam niyo mga kababayan ko, sometimes darating ang dagok sa buhay natin, na feeling mo hindi ka na makaka-recover. Pagpatuloy lang. 'Di ba? Kahit ako naranasan ko din 'yan nung time na okay ako, ganda ng trabaho ko, maganda ang sweldo ko, nagkaroon ng sakit ng anak ko. 'Di ba? Naubos lahat ng lahat ng inipon ko noon. As in almost back to zero ako. As in back to zero na nga. Yung namalimos sa social media para may pampagamot sa anak ko, naranasan ko 'yun. Kasi mas malaki na yung labas ng pera kaysa sa kaysa sa pasok Tapos na pag-isipan ko na ibebenta ko na rin itong bahay. Sabi ko, putya, sanay naman akong mag-start sa umpisa. Namatay yung anak ko. Hindi na natuloy, 'di ba?
Tapos ngayon, unti-unti naman ang bumabalik uli. Maraming naging kliyente, kahit papaano, di ba? Babangon uli. Ganyan naman talaga ang buhay eh. Pag naranasan mo yung bumagsak ka, kasi masarap kasi yung unang tagumpay mo eh. Yung unang tagumpay mo, masarap yon. Yung para bang feeling mo, ano kaya, unli yung pera mo nun eh. Then bigla kang susubukin. Pag sinubo ka, ubus na ubus ka talaga. Tapos pagka bumangon ka uli, galing doon sa pagkaubos na yun, ayun na. Parang feeling mo, ano ka na, invincible ka na nun. May mangyari mang kabiguan, alam mo na yung gagawin. Kasi pinanggalingan mo na eh. Ito yung nakikita ko kay Hiwaga kasi. 'Di ba? Siguro naman aral na siya. Yung ang pwede niyang gawing pattern, yung pattern ni ni Diwata eh. Kung ano yung pagkakamali ni Diwata, wag niyang gawin. Yung naging hambog, naging ano, kasi yung pagiging sikat mo, dapat sinasamantala mo yun hanggat mainit ka pa eh. Sinasamantala mo dapat na mahalin ka ng tao. Si Neneng B, di ba? Hindi siya maldita. Talagang gamit na gamit niya yung pagkasikat niya. Kaya kung mag-fade man yung kasikatan ni Neneng B, ang iniwan niyang alaala sa tao, yung talagang mabait siya, friendly, hindi siya masungit, hindi siya mayabang. 'Di ba? 'Yun dapat ang hindi gawin ni Hiwaga. Ito nag-iumpisa na siya eh. Nag-i-start na yung mga nagvo-vlog sa pwesto niya. Sana hindi niya. Tsaka ang ganda niya makitungo. Nag-comment ako dito once eh. Na sabi ko wag mong gayahin si si Diwata. Maganda siya makitungo. Tsaka pag may basher siya, hindi siya pumapatol na katulad ni Diwata na aanuhin niya rin yung pagbumuka. Kasi si Diwata, tingnan mo silipin mo. Natatakam ako dito. Oh. Gutom ako. Puntahan natin yung FB ni Diwata ha. Diwata Pares Overpan page. Ito yung official ni Diwata eh. Yung may Overpan page na nakalagay. Tingnan mo ang ginagawa ni Diwata dito. Naka-focus na siya sa basher lagi eh. Sana ba yan? Meron siya ditong pinost ang mukha eh. Hindi na siya tumatambay sa sa parisan niya. Ito oh. It's a no-no eh. Itong ganitong gagawin mo. Kasi ang dami mo ng follower eh. Tapos matitinag ka sa ganito. Di ba sana kung mga magkaka-level lang tayong vlogger, mga maliliit na ganito. Pero yung ganyan i-flicks ko lang isa sa mga nanlalait na basher ko. Haha, ganda naman pala. Pak, sino ka dyan? Diba? Pinakita niya yung mukha ng basher na nanlalait daw sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi naman sa mas maihaharap mo nga to sa publiko yung pagmumukha na to eh. Kumpara sa mukha na ganito. May personality ka lang kasi celebrity ka na. Pero kung halimbawa parehas kayong mag-start, mas pang iharap sa publiko itong basher mo eh. Anyway, mga kababayan, ano ba ang tinuro ng lesson ni Hiwaga? Laban lang siguro, no? Medyo corny man pakinggan, ganun talaga eh. 'Di ba? Darating talaga ang time na babagsak ka talaga. Hindi yun eh, hindi naman forever yung ganyan eh. Ang pinakamagandang dapat mong paghandaan yung pagbangon mo uli. 'Di ba? Dahil sa lahat ng buhay na meron ang tao dito sa mundo, hindi nawawala yung pagbagsak. Kahit pa sabihin mo nang galing ka na sa hirap, yumaman ka uli. May chance na susubukin ka uli noon, 100%.
kailangan maging handa ka dun. Kung ano man yung mangyayari sa'yo. 'Di ba? Anyway, yan lang naman po yung mapapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye.